Rito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Matindi ang kaganapan sa politika ngayon matapos kumalat ang balitang posibleng sumiklab ang People Power 3 dahil sa kaliwat ka ng isyu ng korupsyon na kinakasangkutan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon sa maulat, tumitindi ang galit ng taong bayan laban sa mga politikong inaakusahang magnanakaw sa kaban ng bayan. Dahilan para magplano mano ang ilang grupo ng malawakang kilos protesta sa mga susunod na linggo. Kasabay ng usapin hingil sa bantang People Power, isang malaking pagbabagong politika lang naganap matapos kumpirmahin na magbibitiw na si Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya sa kanyang pwesto. Ang kanyang biglaang pagbibitiw ay nagdulot ng mas maraming espekulasyon at haka-haka tungkol sa tunay na kalagayan sa loob ng administrasyon, lalo na't isa siya sa mga tinuturing na matibay na haligi ng kasalukuyang pamahalaan. Samantala, iginit naman ng ilang kritiko na ang pagbibitiw ni Rimulya ay patunay na lumalala ang krisis sa pamahalaan. Anila, hindi lamang ito simpleng isyu ng personal na desisyon kundi indikasyon ng mas malalim na problema sa integridad at pamumuno. Dahil dito, mas dumami ang panawagan mula sa iba't ibang sektor para managot ang mga sangkot sa katawalian. Habang papalpit ang bantang malawakang pagkilos, nananatili namang alerto ang mga otoridad upang matiyak na nananatiling mapayapa ang anumang demonstrasyon. Gayunpaman, ayon sa ilang eksperto, hindi malayong umuwi o mauwi sa mas malalang sitwasyon ang galit ng publiko kung patuloy na mababaliwala ang hinaing ng taong bayan laban sa mga korap na politiko. Ang tanong ngayon, mauwi ba ito sa ikatlong people power na maaaring muling magpabago sa kasaysayan ng bansa? At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Secretary Boying, hindi niya nakayanan ng batikos. Kaliwat ka ng batikos galing sa mga senador, congressmen, social media, all sectors of society. Grabing batikos ni Boying ngayon. Tumiklop na. Surrender. White flag na. So, paano siya sumurrender? Ano yung dahilan bakit siya binatikos? Ito po yung bagong guidelines sa mga Pilipinos na mag-travel abroad, either turista or OFWs. Nag-issue si Boying at yung kasamahan niya sa Bureau of Immigration, yung tinatawag na Interagency Council Against Trafficking. Grabing guidelines nila, ang daming hinahanap na papeles bago makalabas ang isang Pilipino. Na nagresulta, ang dami na nilang na-offload ng mga Pilipinos, lalo na OFWs. Kasi nag-take effect noong September 3, 4, 5, 6, pang-apat na araw na. Okay, so sa wakas, good news ito, binawi na ni Boying, surrender siya, hindi niya nakayanan ang public pressure. So yung travel guidelines nila na kung ano-anong papeles ang hinanap, hindi na nila itutuloy. Okay, review lang natin sa mga bago lang makaalam nitong guidelines na ito. Example, kami tourist. Dati-dati mag-visit kami sa US, aming anak, 3 lang ang basic requirements niya papakita. Boarding pass, passport, and visa papuntang US. Yun lang. Ngayon, ang daming dinadagdag. Return trip, pabalik. Ano pa? Hotel accommodation or proof of support, consularized, consul from the word consul general, consularized affidavit ng aming anak sa US na bahala siya sa aming suporta habang nasa US kami. Ano ba? Yung akin, certificate of employment, financial capacity to travel. Ang dami. Grabe, hindi maintindihan itong utak ni Boying, mga kasama niya sa
immigration at mga council na ito. Okay, lalo ng OFWs. Birth certificate ng kamag-anak sa abroad. Ano ba yun? Work visa, yung dating, basta, nadoble dami. Hindi ko memorize yung OFW. Ang daming na-offload ng mga OFWs dahil sa kagagawan ni Boying na ito. So yung mga na-offload, kulang kasi sa kulang sa information drive. Nag-announce kung September 3 yung pag-take effect, 1 week lang ang pagitan. So, maraming hindi nakaalam. Kaya maraming na-offload ng mga OFWs. Kawawa, nangutang. So, hindi nakabiyahe. Sayang. O yung iba na nag-rebook ulit. So, dagdag gastos. Yung mga hindi na nakalarga, na-stress, na hospital. Yung iba naman, nabasa ko sa comments, naglagay na lang siya. Magkano ang inilagay? 50,000 pesos para lang paalisin. Yun. Paalis din. Kaya nga, ang batikos dito ni Congressman Rufus Rodriguez, dating Immigration Commissioner, this is irresponsible and absurd. Wala daw katuturan. Hindi pinag-isipan na guidelines. Yan ang batikos ni Congressman Rufus Rodriguez. Sino pang ng batikos? Si Senator Tolentino, Senator Hontiveros, marami. Hanggang to a point ng Senado. Dahil ang pananaw ng Senado, mga senador natin, this is violation ng rights to travel ng mga Pilipino. Kaya nagpasa sila 2 Senate resolutions para i-block, para itigil ang planong gagawin ni Boying. Ang isa sa resolution, magbibigay ng kapangyarihan o authority kay Senate President Zubiri na mag-file ng petition sa Supreme Court para ang Supreme Court mag-issue ng temporary restraining order para i-stop yung ganong patakaran ni Boying. So nakita ni Boying, wala siyang kalaban-laban, kaya salamat naman, tumiklop siya, surrender, white flag. Nag-announce na ang DOJ, cancel. Nag-announce na yung council. So basahin ko yung resolution ng council. After careful deliberation, the Interagency Council Against Terrorism approved the resolution formally suspending the implementation of the 2023 revised guidelines. It was further resolved that the ICAT shall revisit the 2023 guidelines and shall further strengthen its information and education campaign to convey to the public the essential purpose and grave concerns that the 2023 guidelines seek to address. Yun, ang statement nila. Tama. More time to inform the public. Kasi, in fairness, maganda naman yung maganda yung purpose ng new guidelines para labanan ang human trafficking. Kasi, marami ang lumalabas, yung pala, biktima na ng mga sindikato. So, maganda yung purpose. Kaya lang, 1 week lang ang time period pag release sa guidelines. After 1 week, implement kagad. Maraming magre-reklamong mga Pilipino. So, tama yun. Siguro, next year nyo na lang implement, ay paliwanag ng maigi para makapaghanda yung mga lalo na OFWs. Ako bilang tourist, kaming mag-asawa, naghanda na kami. Kasi by next year, magbabakasyon kami sa US.
hinanda na namin yung certificate of employment ko o yung certificate na pensionado ako. Ano pa, yung anak namin, yung visa, yung ano, pwede namin ipakita yun. To be sure na hindi kami biktima ng human trafficking. But OFWs, sila yung tinatawag nating bayani, di ba? Modern day heroes. Tapos pahihirapan mo, Boying, wag naman. Wag ka namang, ang isip kasi ni Boying, ganyan o. Hindi niya kinoconsider ang kapakanan ng mga kawawang OFWs. According to Senator Zubiri, ang inoffload ng Bureau of Immigration umabot na ng 32,044 Pilipinos. Palabas sana both tourist and OFWs in-upload ng Bureau of Immigration. So, ang laking abala yun. 32,000. Kaya, salamat na lang ang mga senador na nag-threaten. Kasi, pag hindi itigil ni Boying yung kanyang guidelines na gano'n, na Supreme Court ang kalaban niya. Once na nag-issue ng temporary restraining order ang Supreme Court, talagang tigil. Ngayon, hindi na hinintay ni Boying na mag-petition pa ang Senate doon sa Supreme Court. Kaya, ano. So, salamat. So, sana ipaabot nyo ito sa iba pang mga Pilipino na magbiyahe na suspended na po yung ganong guidelines na ang daming hinahanap. Kung ano yung dating hinahanap, yun lang. Kaya lang, hindi rin maiwasan kahit kumpleto ang papeles, yung basic, may mga tiwali pa rin taga-immigration na kung ano-ano ang hinahanap. Kasi nababasa ko yung mga comments ng mga previous vlog ko. Grabing pahirap ng mga OFWs natin sa kamay ng mga tauhan ni Boying sa Bureau of Immigration. Clear na alam niya ng mali yung ginawa ng mga tauhan niya dahil pinasok nila yung bahay ng Sorrento, wala pang search warrant na late. Hindi pa dumarating yung search warrant, pumasok ng 2 pulis. Alam nila na mali yun. Kaya lang itong regional director is trying to cover up. Ito na yung gusto niyang tulungan yung mga tao niya. Yun na yung maling pagtulong. Mali na nga. Dinadagdagan pa niya ng mali. Nasabi niya, clearing operation lang daw yun. Baka may baril yung Sorrento at magkaputukan. Kaya hindi sila nagdala ng mga witnesses. Nako, Mr. Regional Director, mahiya ka naman sa ranggo mo. Hindi mo maluloko ang taong bayan. Very basic. Dapat may warrant of search warrant kayong ipakita at may testigo. Alam nyo yun. Kailan hindi nyo ginagawa. Hindi nyo sinusunod ang police operational procedure. So ano yun? Gusto niyang iligtas ang mga tauhan niya, kaya ganun ang sagot ng regional director. Konsentidor ang regional director na ito. Alam niya ng mali, kaya lang papalabasin pa rin na tama yung ginawa ng mga tauhan niya. That's a wrong culture. Maling pagtulong. So instead na aminin na nagkamali, walang gustong umamin. Yun na, yung pride nila. Ayaw nilang mapahiya yung grupo nila, ba't hindi nila alam buong PNP pinapahiya nila. So, wrong sense of pride. Okay, dito naman tayo sa San Pedro, Laguna, another regional director. Ito naman yung regional director na tawag ko na walang balls, takot. Very clear na yung mga evidences. May CCTV camera eh. The CCTV will never lie. Kung ano ang nakikita doon, yun na yun.
Oh, plus may mga documentary evidence pa, may mga testimonial evidence na nagpapatunay na tama ang sinasabi ng mga complainant, yung mga civilian, mali itong mga pulis. So, yung tanong ni Congressman ako, sinong mas tama? Complainant o pulis? Nako, palusot itong regional director na both may punto, bahala na ang korte mag-decide. Bakit hindi na lang niya sabihin na, Your Honor, mali po yung mga tao ko? Kitang-kita na sa ebidensya. Bakit hindi niya maamin na mali yung matao niya? Yun, pride. Ayaw niyang mapahiya bilang regional director. O kaya, dahil magre-retire na siya, ayaw niyang idiin ang mga tao niya kasi baka pag nag-retire na siya ngayong October, baka babalikan siya ng kanyang mga pulis. By the time active pa yung mga pulis, takot itong regional director na babalikan ng mga tao niya. Kaya nga, walang balls. Ang tawag ko doon. So, yun po ang masakit na nangyayari sa PNP. Yung protect their own kabaro. O, tingnan nyo na lang itong pinaka-latest. Yung case ni biker Alan Banjola at itong Wilfredo Gonzales. Oh, nung wala pa yung viral video, naku, ang mga police investigator pinapaboran itong mayabang na ex-police. Na to a point, isang general, Quezon City Police District Commander, General Torre, nagpa-press conference pa kasama ang kapwa nila police, ex-police. So, tumatay yung abogado ng isang mayabang na ex-police. Yung tatlong police na initial nag-imbestiga, pinaburan din nila ang kapwa nila police. Kawawa yung civilian biker. So, ganon po ang nangyayari sa police. Sila-sila lang. Ang tinitignan nila, yung we serve and protect, ang kanila is we serve and protect our kapwa police. Priority yan. Ganon ang motto nila. Secondary na lang ang mga civilian. Okay, speaking of pride, sa amin sa AFP, meron kaming tinatawag na esprit de corps. I think this is a Latin word, esprit de corps. Ang ibig sabihin niyan is pride, existing pride within an organization. So, kami sa Armed Forces, ang iniisip namin yung pride ng AFP as a whole. Yan, esprit de corps yun. Yung ayaw naming mapahiya. Ako, army ako nung una. Ayaw kong mapahiya ang army. And of course, Armed Forces. Ganon din yung mga branches of service. They will see to it na hindi mapapahiya ang Armed Forces o Army, yung uniforme na dinadala namin. And because of that esprit de corps, kung may nagkamali na mangilan-ilan sa amin, kami na yung, kasi iniisip namin esprit de corps kami na ang gagalaw para yung gumagawa ng kalokohan is tumigil o mawala sa serbisyo. Kaya ang dali pag may sundalo na gumawa ng kalokohan, hindi naman perfecto ang sundalo, in 1 or 2 months, discharge o demoted ang sundalo. Why? Because we love our uniform, we love our armed forces. Nagkakaroon kami ng voluntary cleansing. Wala na, hindi na i-dictate ng example sa batalyon, yung batalyon level. Pag may nag-abuso nga sundalo yan, batalyon commander,
Siya na ang galit na galit magpaimbestiga. Hindi niya nahihintayin ang utos ng general. Yung colonel na battalion commander, imbestigahan ito. Yung tiniente naman, imbestiga agad, submit, recommend Sergeant De La Cruz be discharged. Oh, pirmahan niyang ng battalion commander, submit sa division commander, approve, discharge. Ganun po ang aming esprit de corps. Okay? May pride kami. Kailangan ang aming pride, hindi yung individual pride, kundi yung unit pride. Yung karangalan ng buong unit, either battalion, brigade, division, or yung Philippine Army or the Armed Forces. Sana ganun ang kaisipan ng ating kapulisan. Hindi yung, I don't know, kailan ito nagsimula ng ganyan, yung they are helping each other at hanggat maaari, magtulungan tayo. Kaya napapalayo po sila sa kanilang motto na we serve and protect. Wala na yun. Mga may maalala ko, mga meaning ng PNP, itong mga comments na nababasa ko sa mga vlog ko tungkol dito sa kapalpakan ng mga pulis, yung Senate and House hearing. Meaning na ng PNP, pulis, napakagaling, palusot. Palusot, sinungaling ba? Ayaw nilang aminin ng pagkakamali. Palusot, ano pa? PNP, pulis na pulpul. So, I'm sorry sa mga matitinong pulis. Naniniwala ko na may marami matitinong pulis. Kailang dumarami na rin ang mga pulpul, mga iskalawag. Sana itong mga matitinong pulis, gagawa sila, yung may tapang na loob din sila na pagsabihan ang mga kasamaan. Kailang all of this yung nasa leadership. Pag mahina ang leadership, starting from the Commander-in-Chief, malamya. Secretary of DILG, malamya rin. PNP chief natin yan, super lamya. Wala. Down the line, ganyan. Puros nagbabait-baitan. Ang kailangan ng PNP ngayon, yung kamay na baka. Sana, ang mga PNP katulad ni na General Danao, General Eliasar, ganun. O pwede pa, General Bato. So, magre-retire naman si General Acorda ditong December. Sana, ang mapili ng presidente, pipiliin niya yung kamay na bakal para maalis itong kultura na ito na they're protecting each other, ang kapulisan. Dapat, ang i-protect ng pulis